Kung hindi mo pa din nakukuha yung masarap na luto at malachicharong lutong nitong kangkong chips ay nako panoodin mo na itong video na to. Sa sarap nga din ito ay sigurado mapapakain nyo yung mga bata na hindi masyadong mahilig sa gulay. Kaya naman for today's video ay samahan nyo naman akong gumawa at magluto nitong napaka-crispy na kangkong chips. So dito nga pala ay gagamit ako ng 2 tali nitong kangkong. Yung malalaking dahon nga lang pala yung kailangan natin dito at syempre yung mga buo na din. Magtitira lang din pala tayo dito ng konting stem niya para naman meron tayong hawakan mamaya. Nahugasan ko na nga din pala itong mabuti kaya naman gagawa naman tayo dito ng breading mix at saka ng kanyang butter. So kailangan nga lang pala natin dito ng 1 1/2 ng harina, 3/4 cup ng cornstarch, 62 grams ng crispy fry at saka maglalagay lang din ako dito ng konting paprika. Hahaluin lang natin to ng mabuti at pagkatapos ay hahatiin lang natin dahil yung kalahati nga nito ay gagawin nating butter. So ayan, mas dadamihan ko nga lang pala yung itatabi ko dito na breading mix. Gagawin na nga din natin itong kanyang butter kaya naman maglalagay lang din ako dito ng isang tiraso ng itlog. Mag-add na din tayo dito ng konting salt and pepper at paunti-unti lang naman yung paglalagay ng tubig hanggang sa makuha na nga natin yung tamang lapot nitong ating butter. At kada mag-a-add nga tayo dito ng tubig ay syempre hahaluin na din natin to para naman hindi siya mamuo. So ayan, okay na yung ganitong lapot at i-make sure lang din natin na sobrang smooth nito at saka wala talagang buo-buo. This time naman ay isa-isa na nga din nating ididip dito yung ating mga kangkong leaves at pagkatapos nga ay medyo papatuluin lang din natin to ng konti at pagkatapos ay pwede na nating tong i-coat dito sa ating ginawang breading mix. I-make sure lang din natin na mako-coat niyang mabuti itong isang buong dahon para naman maganda yung kalabasan niya kapag pinrito na natin mamaya. Gagawin lang din muna natin yung mga magkakasya lang sa ating lutuan. Dahil nga kapag kinoat agad natin tong lahat at saka medyo nagtagal nga sa lagayan ay didikit lang siya doon at hindi talaga maganda kapag pinrito na. Medium to high heat nga pala yung gagamitin natin na apoy dito para naman maganda talaga yung pagkakaprito niya. Kapag mahinang apoy lang kasi yung gagamitin natin dito baka bumigay itong kanyang coating at saka hindi din siya masyadong lumuto. Sobrang bilis lang din itong maluto at once nga na naging golden brown na siya ay okay na nga itong ating crispy kangkong. O di ba mga mare, para na nga itong chicharon sa sobrang luto. Mas okay nga din kung pagkahamo nito ay idediretso na natin to sa strainer at lalagyan din natin ng tissue yung kanyang paglalagyan. At para nga mas lalo itong sumarap ay maglalagay nga din ako dito ng iba't ibang flavor. So ayan, isa na nga dito itong spicy flavor. Optional lang din naman ito mga mare dahil masarap na nga din to kahit wala pa siyang iba't ibang flavor. At dito naman nga ay naglagay naman ako ng cheese powder. At pati na nga din itong sour cream and onion. At kung tatanungin nyo naman ako mga mare kung pwede nga ba natin itong gawing business ay nako pwede talaga. Sa napapanood ko nga din sa TV ay marami nang umasenso dahil nga sa pagtitinda nito. Yes mga mare, kung minsan ay kangkong is the king nga para tayo ay umasenso. Pero syempre sasamahan din dapat natin ang sipag at tiyaga. Masarap din siya sa may ketchup mayo sauce. Spicy.